Noong Nobyembre 1987, ang inosenteng paglalakbay ng isang magkasintahan ay naging isang bangungot habang sila ay nawala na lamang ng walang bakas. Nainiwan ang kanilang mga pamilya na wasak at desperado para sa mga sagot kung nasaan sila. Habang natuklasan ng mga pulis ang krimen na ito, nagsimulang makatanggap ang mga kamag-anak ng mga nakakatakot na liham na nagpapahiwatig ng isang masamang kapalaran at ang kaso ay unti-unting lumalabo pagkalipas ng panahon. Sa loob ng mga dekada, ang katotohanan ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng mga layer ng misteryo at kalungkutan, ngunit nang tila hindi kailanman maibibigay ang hustisya. Isang revolusyonaryong forensic breakthrough ang muling nagpasimula ng investigasyon na nagpapakita ng isang nakakagulat na koneksyon na magbubunyag ng nakakatakot na katotohanan ng nangyari sa nakamamatay na gabing iyon. Si Tanya Van Cuylenborg, ipinanganak noong ika-7 ng Marso 1969 sa Victoria, Canada, ay lumaki sa isang malapit na pamilya kasama ang kanyang mapagmahal na mga magulang at isang nakatatandang kapatid na lalaki, kung saan siya ay partikular na malapit. Mula sa murang edad, si Tanya ay nagkaroon ng matinding pagmamahal sa mga hayop at pinangarap na balang araw ay maging isang veterinaryo. Ang kanyang adventurous na espiritu ay humantong din sa isang pagkahilig sa paglalakbay. Ang isang di malilimutang paglalakbay sa high school sa Paris, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagpasigla sa kanyang pagnanais na galugarin pa ang mundo. Sa edad na 18, bago matapos ang high school, nakilala ni Tanya si Jacob, na mas matanda ng 2 taon at nakapagtapos na sa high school. Ipinakilala sila sa pamamagitan ng magkakaibigan at mabilis na nagsimulang makipag-date. Bagamat si Tanya ay may adhikain na maging isang veterinaryo, pinili niyang ipagpaliban ang kolehiyo upang ituloy ang kanyang pagmamahal sa paglalakbay. Upang makatipid ng pera para sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap, kumuha siya ng mga trabaho sa isang cafe at bilang isang dog walker. Nagpasya din si Jay na huwag pumasok kaagad sa kolehiyo, piniling magtrabaho kasama ang kanyang ama sa kanilang negosyo sa pag-install ng mga heating vent sa mga kabahayan. Noong Nobyembre 1987, kailangan ng ama ni Jay Cook ng isang part sa makina para sa kanilang negosyo, ngunit wala itong stock sa mga lokal na supplier. Ang pinakamalapit na opsyon ay sa Seattle, Washington. Sa halip na maghintay para sa paghahatid, nagpasya ang ama ni Jay na kunin ito mismo, ngunit ang kanyang nakapak na schedule ay naging imposible. Hiniling niya kay Jay na gawin ang paglalakbay para sa kanya, at pumayag si Jay, sabik na tumulong sa ama. Nasasabik din sa pagkakataon na imbitahin ni Jay si Tanya, alam niyang mag-i-enjoy ito sa biyahe. 6 na buwan na silang nagde-date, ngunit umaasa si Jay na ang paglalakbay na ito ay magpapalakas sa kanilang relasyon. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si Tanya at pumayag kaagad na sumama. Binalak nilang umalis sa Victoria sa umaga, makarating sa Seattle sa gabi, at bumalik kinabukasan. Pinahiram sa kanya ng ama ni Jay ang van at binigyan siya ng pera para sa isang hotel, ngunit nagpasya sina Jay at Tanya na i-save na lang ang pera sa pamamagitan ng pagtulog na lamang sa van. Nagbigay din sila ng $700 na tseke para bayad sa part na kailangan ng kanyang ama para sa kanilang negosyo at ilang dagdag na pera para sa mga gastos. Sa kabila ng pagiging malapit lang ng Seattle sa Victoria, ang biyahe ay nangangailangan ng 2 ferry rides, isa para makapasok sa Estados Unidos at isa pa para tumawid sabay malapit sa Seattle. Noong umaga ng ika-18 ng Nobyembre, sumakay sila sa van upang sumakay sa unang ferry patungong Port Angeles. Inaasahan ng kanilang mga pamilya na babalik sila sa lalong madaling panahon, ngunit hindi na nakauwi sina Tanya at Jay, at agad na nag-aalala ang kanilang mga pamilya. Alam nila ang schedule ng ferry at napagtanto na dapat ay bumalik na sila sa mga panahon na iyon. Noong una, naisip nila na maaaring naglaan lamang ng ilang oras ang magkasintahan para tamasahin ang magandang paglalakbay, dahilan para malate sila sa pagdating sa schedule ng ferry. Ngunit sa paglipas ng mga oras ng walang tawag, mensahe o anuman, agad nakipag-ugnayan ang mga magulang ni Tanya sa pamilya ni Jay, at pagsapit ng hapon, ang parehong hanay ng mga magulang ay seryosong nag-aalala. Bagamat umaasa pa rin sila na pinalawig lang ng magkasintahan ang kanilang paglalakbay, lumalim ang pag-aalala nang hindi sila bumalik ng gabing iyon. Kinaumagahan, pumunta ang kanilang mga pamilya sa pulisya upang magsampa ng mga reklamo ng mga nawawalang tao. Gayunpaman, hindi na alarma ang mga pulisya na binanggit na sina Tanya, 18 taong gulang, at Jay, 20 taong gulang,
ay nasa hustong edad ang mga ito at walang anumang senyales ng pinsala. Malamang na naglakbay lang sila ng impromptu. Pinayuhan nila ang mga magulang na maghintay pa ng ilang araw bago gumawa ng karagdagang aksyon. Ang mga magulang ni Natanya at Jay ay maliwanag na bigo sa tugon ng pulisya, kumbinsido na ang kanilang mga anak ay hindi magpapahaba ng kanilang paglalakbay nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Si Jay ay may mahalagang trabaho para sa negosyo ng kanyang ama at hindi kailanman kumilos ng napaka-irresponsable. Kung nagpasya silang mag-explore ng mas matagal, dapat ay tumawag sila sa bahay mula sa isa sa maraming payphone sa kanilang ruta. Determinado na hanapin sila, nagkusa ang ama ni Tanya na simulan ang paghahanap sa kanyang sarili. Mabilis nilang nalaman ng mga magulang ni Jay na hindi kailanman kinuha ng magkasintahan ang bahagi sa Seattle dahil ilang oras nang naghihintay ang supplier nang hindi sila nakikita. Susunod, ang ama ni Tanya ay nagmaneho sa ruta patungong Seattle, ngunit walang palatandaan ng alinman sa Tanya o Jay o ang kanilang van. Sa pagtanggi na sumuko, nakipag-ugnayan siya sa isang pribadong kumpanya at umupa ng helicopter upang suriin ang lugar mula sa kalangitan. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap na ito ay walang kabuluhan din dahil ang makakapal na kagubatan ay nakakubli sa anumang pagkakataon na makita sila mula sa himpapawid. Ang ama ni Tanya ay kumilos sa pamamagitan ng paglikha ng mga flyer tungkol sa kanilang pagkawala at pagpunta sa Seattle upang i-post ang mga ito sa paligid ng lungsod. Ang pagsisikap na ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang araw, habang ang mga pamilya ng nawawalang magkasintahan ay walang pagod na nagtrabaho upang mahanap sila. Sa kalaunan, sinimulan ng lokal na pulisya na seryosohin ang kaso, ngunit naniniwala pa rin sila na sina Tanya at Jay ay gumugugol lamang ng oras na magkasama at uwi sa kalaunan. Bilang resulta, nakipag-ugnayan ang pulisya sa kanilang mga kasamahan sa Seattle. Pagbabahagi ng mga paglalarawan ng van at mga detalye tungkol kina Tanya at Jay na humihiling na maalerto sila kung may nakakita sa kanila. Noong ika-24 ng Nobyembre, 5 araw lamang matapos mawala sina Tanya at Jay, isang lalaking naglalakad sa kakahuyan mga 70 milya sa hilaga ng Seattle ang natisod sa isang katawan sa ilalim ng puno. Sa imbestigasyon, natagpuan ng mga otoridad ang isang kabataang babae na bahagyang nawawala ang damit, nakagapos na mga kamay at tama ng bala sa ulo. Lumilitaw na siya ay pinatay sa ibang lugar dahil may kaunting dugo sa pinangyarihan. Dahil kulang sa pagkakakilanlan, itinugma ng pulisya ang kanyang paglalarawan kay Tanya mula sa mga ulat ng mga nawawalang tao. Kinumpirma ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan sa morgue. Habang inilunsad ng mga pulis ang kanilang pagsisiyasat, nakatuon sila sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Tanya, lalo na't nawawala pa si Jay, na nagpapataas ng mga hinala tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Mariing pinanindigan ng pamilya ni Jay na hindi siya maaaring masangkot sa pagkamatay ni Tanya, na binanggit ang kanyang banayad na kalikasan at kawalan ng pagsalakay. Napansin din nila na hindi siya nagmamay-ari ng baril dahil nahihirapan itong makakuha ng lisensya. Habang hinahanap si Jay, nakatanggap ang mga pulis ng tip mula sa isang bartender mga 18 milya mula sa kung saan natagpuan ang bangkay ni Tanya. Natuklasan ng bartender ang isang wallet at mga susi sa labas na naglalaman ng identification card ni Tanya. Matapos makita ang isang ulat ng balita sa kanyang pagpatay, tumawag siya sa 911. Inimbestigahan ng mga pulis ang lugar at nakakita ng mga plastic zip ties na katulad ng ginamit sa paggapos sa mga kamay ni Tanya, guwantes na goma, at kalahating walang laman na kahon ng mga bala. Nakita rin nila ang isang van sa malapit na nagpapatunay na ito rin ang kinuha ni Tanya at Jay sa kanilang biyahe. Ang loob ng van ay magulo na may mga bagay na itinapon at nasira. Sa kabila ng kaguluhan, nakakita ang mga investigador ng mahahalagang ebidensya, kabilang ang ilang mga resibo na tumulong sa pagsubaybay sa ruta ni Tanya at Jay, pati na rin ang isang tiket sa ferry na nagpapatunay na nakarating na sila sa Seattle. Ang ebidensyang ito ay nagpapahiwatig na may nangyaring trahedya doon. Kapansin-pansin, ang kamera ni Tanya ay nawawala sa van at hindi natagpuan malapit sa kanyang katawan na nagmumungkahi na maaaring kinuha ito ng pumatay. Ang loob ng van ay natatakpan din ng dugo na nag-udyok sa mga eksperto sa forensic na mangolekta ng mga sample para sa pagsusuri sa laboratorio, umaasa na ang ebidensyang ito ay hahantuong sa isang pambihirang tagumpay sa kaso. Noong panahong iyon, ang pagsusuri ng
DNA ay umuusbong sa kriminolohiya at nakatulong na sa paglutas ng ilang mga kaso. Sa Seattle, natukoy ng lab ang 3 sample ng dugo, ang Kinatanya at Jay, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Kung walang database ng DNA, hindi nila matukoy ang ikatlong sample. Ibinukod ng mga detective si Jay bilang suspect na inilipat ang kanilang pagtuon sa mga kritikal na tanong. Buhay pa ba siya at nasaan siya? Mabilis na dumating ang sagot. Noong ika-26 ng Nobyembre, natuklasan ng mga mangangaso malapit sa isang tulay sa labas ng Seattle ang isang bangkay sa mga palumpong, na kalaunan ay kinilala bilang si Jacob. Ang kanyang pagkamatay ay naiugnay sa pagkakasakal, at maraming mga pasa ang nagmungkahi ng isang marahas na pakikibaka. May teorya ang mga pulis na si Jay ang unang pinatay, pagkatapos ay dinala si Tanya sa van patungo sa Canada, kung saan siya pinatay at itinapon ang kanyang katawan. Ang mga bakas ng similya na natagpuan kay Tanya ay nakaugnay pabalik sa parehong hindi kilalang lalaki na ang dugo ay natagpuan sa van. Pinagsama-sama ng mga investigador ang ruta ni Tanya at Jay gamit ang mga resibo mula sa van. Pagkatapos sumakay sa ferry mula Victoria, patungong Port Angeles, huminto sila para kumain bago tumungo sa Seattle. Hindi nakuha ni Jay ang isang shortcut, tulad ng nabanggit ng isang lokal na resibo ng tindahan. Naalala ng clerk na nakita niya ang isang magkasintahan na angkop sa kanilang paglalarawan na humihingi ng direksyon, kasama ang isang lalaking nakasuot ng kayumangging kapote na tila sumusunod sa kanila. Ang isa pang resibo ay nagpahiwatig na huminto sila sa Allen Street bago makarating sa Seattle Ferry, kung saan kinumpirma ng mga saksi na nakita sila. Gayunpaman, ang kanilang mga paggalaw ay naging hindi malinaw pagkatapos nito, na naging komplikado sa pagsisiyasat. Matapos ang mga pagpatay kina Tanya at Jay, ang kanilang mga pamilya ay nakatanggap ng nakakagambalang mga liham mula sa isang taong nagsasabing siya ang pumatay. Ipinagmamalaki pa nito ang pag-iwas sa paghul sa kanya. Nahirapan ang mga investigador na subaybayan ang mga liham na nagmula sa iba't ibang lokasyon at nagdaragdag ng sakit sa pamilya. Ang mga otoridad ay nag-iingat, alam na ang gayong mga liham ay madalas na lumalabas na mga panluloko. Ang kaso ng mga pagpatay kina Tanya at Jay ay nahaharap sa isang matagal na pagwawalang kilos, kung saan ang mga investigador ay nag-imbestiga sa iba't ibang mga suspect at kahit na isinasaalang-alang ang posibilidad ng isang serial killer. Sa paglipas ng mga taon, ilang serial killer ang nahuli sa lugar, ngunit walang konektado sa kasong ito. Noong 2003, muling binuksan ang investigasyon at ang DNA ng pumatay ay isinumite sa database ng FBI, ngunit walang nakitang mga tugma. Naniniwala ang mga detective na ang pumatay ay may makabuluhang kasaysayan ng kriminal, ngunit nakaiwas sa pagkuha dahil sa kakulangan ng DNA sampling noong panahong iyon. Noong 2010, isang pambansang palabas sa TV sa kaso ang nakabuo ng mga bagong lead, kabilang ang isang tip tungkol sa isang 78 taong gulang na lalaki mula sa Seattle. Ang kanyang mga pattern sa paglalakbay ay tumugma sa mga lokasyon ng mga liham na ipinadala sa mga pamilya ng biktima, ngunit sa huli ay natagpuan siyang walang koneksyon sa mga pagpatay. Nanatiling malamig ang kaso sa loob ng ilang taon, hanggang 2018 nang bumaling ang mga detective sa Parabon, isang kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng mga composite sketch mula sa mga sample ng DNA. Gumawa sila ng mga larawan ng pinaghihinalaang pumatay sa iba't ibang edad, ngunit ang mga pagsisikap na ito ay hindi nagbunga ng mga lead. Hindi napigilan, gumamit ang mga investigator ng genetic genealogy na nag-upload ng DNA ng pumatay sa mga pampublikong database. Natukoy nila ang isang potensyal na pangalawang pinsan at natunton ang kanyang family tree, naghahanap ng isang lalaki sa lugar ng Seattle na akma sa profile mula 1987. Ang pagsisiyasat na ito ay humantong sa kanila sa isang 55 taong gulang na suspect na nagngangalang William Talbot. Si William Talbot, isang trooper ng truck mula sa isang suburb ng Seattle, ang naging pangunahing suspect sa kaso ng pagpatay kina Tanya at Jay. Pagkatapos magsagawa ng surveillance ang pulisya, nakakuha sila ng tasa ng kape na itinapon niya na nagbigay ng DNA na tumugma sa profile ng pumatay. Noong Mayo 2018, 30 taon pagkatapos ng mga pagpatay, inaresto si Talbot na itinanggi ang anumang pagkakasangkot. Sa panahon ng kanyang paglilitis noong 2019, nangatuwiran ang depensa na ang DNA ay maaaring nagmula sa mga pinagkasunduan na engkwentro at itinuro ang kawalan ng direktang ebidensya na nag-ugnay sa kanya sa pagkamatay ni Jay.
Gayunpaman, ang prosekusyon ay tumutol ng matibay na ebidensya, kabilang ang mga fingerprint mula sa van ni Jay na tumutugma sa Talbot, at isang saksi na nakakita ng brown na van malapit sa kanyang tahanan noong 1987. Ang kanyang kalapitan sa kung saan natagpuan ang bangkay ni Jay ay nagmungkahi na alam niya ang lugar. Ilinagpalagay ng prosekusyon na hinikayat ni Talbot sina Tanya at Jay sa ilalim ng maling pagpapanggap, pinatay sila sa isang malayong lokasyon at pagkatapos ay umiwas sa paghuli sa loob ng 30 taon. Sa kabila ng walang pag-amin, ang ebidensya ay humantong sa kanyang paghatol noong Hunyo 20, 19 na nagresulta sa 2 habambuhay na sentensya ng walang parol. Pagkatapos ng paghatol, inangkin ng mga abogado ni Talbot ang bayas ng hurado na humahantong sa muling paglilitis noong 2021, ngunit pinagtibay ng mas mataas na hukuman ang orihinal na paghatol noong 2022. Bagamat mayroon siyang kasaysayan ng mga maliliit na pagkakasala, hindi kailanman sinampahan si Talbot ng pagpatay. Naniniwala ang mga investigador na maaaring maiugnay siya sa iba pang hindi nalutas na mga kaso dahil sa kalkuladong katangian ng mga krimen. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa kwentong ito sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa episode na ito, mangyaring mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood at manatiling ligtas.